Nahuli na si dating Congressman Zaldico. Inanunsya yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang Facebook post. Nakadetini raw sa Prague si Ko matapos tumawid sa Czech Republic nang walang proper documentation. Nasa kustudiya na siya ng Czech authorities. Nakikipag-ugnay na raw ang ating gobyerno sa mga otoridad ng Czech Republic para matiyak na masusunod ang lahat ng legal na proseso at may babalik si Ko sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Idinadawit si Ko sa maanumalyang kickback sa flood control projects. Isa siya sa 16 na individual na nahaharap sa kasong graft at malversation kaugnay ng umano'y substandard flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Dati na niyang itinanggi ang mga aligasyon. Setyembre noong nakaraang taon nang mag-leave si Ko para magpagamot umano sa Amerika sa gitna ng issue ng budget insertions at umano'y maanumalyang flood control projects. Hindi na siya bumalik sa Pilipinas mula noon. Nung buwan ding yun ay nagbitiw bilang mambabata si Ko matapos magbigay ng ultimatum ang Kamara para siya'y umuwi. Kasunod nito ay napaulit ng namataan sa iba't ibang bansa si Ko tulad ng Japan, Spain, Portugal at Sweden. Habang nagtatago, naglabas pa ng serye ng mga video si Ko kung saan idinawit niya si Pangulong Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa anomalya sa budget insertions. Disyembre ng nakaraang taon nang ikansela ang pasaporte ni Ko. Pero ayon sa mga ulat, meron ding hawak na Portuguese passport si Ko. Sa isang live stream ni Palace Press Secretary Yusek Claire Castro, ibinahagi rin niya ang anunsyo ng Pangulo na nahuli si Zaldico sa pagtawid ng Czech Republic dahil wala siyang proper documentation bunsod ng kanselado niyang passport. Bagamat wala pa raw karagdagang detalye sa ngayon, sinabi rin ni Castro na kanselado na noon pang Disyembre ang Philippine passport ni Ko. Posibleng ito raw ang dahilan kung bakit sinabing walang proper documentation si Ko. Dagdag pa ni Castro, patuloy ang ginagawang mga akbang ng administrasyon para mapanagot ang mga nagkasala. Ulitin po natin, si Zaldico po, cancel na po kasi ang passport niyan. Kaya pag alam po natin, pag cancel po ang passport, medyo nawawalan sila ng chance na umikot-ikot. Siguro nagkataon, sabi nga nila God works in a very mysterious ways, di ba? Di ba? So, may mga pagkakataon na talagang siguro kung kailangan talagang merong mapanagot, magkakaroon ng dahilan para masukol ang mga dapat na managot. Samantala, ayon sa isang opisyal ng gobyerno, nakikipag-ugnay na ang gobyerno sa mga Czech officials para sa repatriation o pagpapauwi kay Ko. Nilinaw din ng naturang opisyal na bahagi ng Shenzhen, ang Czech Republic, at walang rason para dalhin o ilipat pa siya sa ibang bansa. Nakikipag-ugnay na rin ang PNP sa kanilang international law enforcement counterpart kaugnay ng pagkakaaresto kay Zaldico. Ayon kay PNP Chief Jose Melancio Nartates Jr., handa silang magbigay ng suporta para matiyak ang legal na proseso sa pagpapauwi kay Ko. Naaresto sa Czech Republic ang buganteng si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa social media post, kinumpirma ni Pangulong Marcos ang pagkakaresto sa dating kongresista sa Prague matapos magtangkang pumasok sa Czech Republic na walang dokumento. Matatandang kinansela ang pasaporte ni Zaldico na naharap sa kasong graft at malversation kaugnay ng sinasabing 289 million pesos na substandard na road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Umalis ng Pilipinas ang dating kongresista noong nakarang taon para magpagamot sa Amerika pero hindi na bumalik matapos madawit sa issue ng budget insertion at manumalyang flood control project. Sa ngayon, nakipag-ugnayan na ang pamahalang Pilipinas sa Czech government para mapauwi ng bansa ang dating kongresista. Nakikipag-ugnayan na rin ng Philippine National Police sa mga international law enforcement counterparts para kumpirmahin ang sinasabing pagkakaresto kay Zaldico. Ipinaubaya naman ng DILG sa Department of Foreign Affairs ang hakbang para mapauwi ng bansang dating kongresista na posibleng tumagal ng hanggang 3 linggo. Well, may komplikasyon pa ng konti kasi ang kanyang deportation order is based on a cancelled passport. Hindi niya kasi dala yung kanyang Portuguese passport. Wala siyang dala. Kala niya, parang nagkampante na. So, nung nahuli siya ron, nakalagay doon na cancel, wala siyang passport, wala siyang travel document, ay hinuli siya kaagad.
Samantala, kuha tayo ng karagdagang impormasyon kaugnay sa pagkakahuli kay dating Congressman Zaldico. Live mula sa Prague, Czech Republic, makapanayan po natin si GMA News stringer Andy Peñafuerte. Magandang umaga, Andy. Igan, pasado alas 12 na madaling araw dito sa Prague at hawak na ng Czech authorities si dating Congressman Zaldico. Sa batas ng Czech Republic, yung mga dayuhang naharap sa deportation ay inilalagay sa isang detention facility. Sa ngayon, inaalam pa natin kung nasang pasilidad si dating Congressman Zaldico. Andy, mayroon ba impormasyon bakit nagpunta ng Czech Republic itong si Zaldico? Igan, wala pang opisyal na pahayag yung Czech government tungkol nga doon sa pagkakahuli ni dating Congressman Zaldico. Kaninang hapon, pinuntahan natin yung presidium o yung headquarters ng Czech Police para magtanong kung nasaan nga ba si dating Congressman Zaldico. Oo. At yung presidium ay yun din yung lugar kung nasaan yung isang opisina na nakikipag-ugnayan sa Interpol. Ayon sa pulisya ng Czech Republic, aware daw sila sa Filipino situation nila. Sagot nila yan dun sa tanong ko dahil gusto nating malaman kung narito na nga ba talaga si dating Congressman Zaldico. Oo. Hindi na nagbibigay na ibang detalye yung Czech Police dahil ang sabi nila yung kanilang Ministry of Interior na ang magbibigay ng opisyal na pahayag. Kung paano siya na-aresto, kung saan at kung kailan, yan natin hinihintay na kasagutan mula doon sa Czech Ministry of Interior. Okay. May mga kinatawan ba o kasama si Zaldico na naghihintay rin ng impormasyon tungkol dyan? Igan, isa yan dun sa mga detalye na inaalam din natin ngayon mula sa ating embahada dito sa Czech Republic, pati na rin doon sa Ministry of Interior. Oo. Ano hawak na impormasyon ngayon ng ating embahada? Sila ba'y nakipag-ugnayan na dyan? Na-report na ba sa Department of Foreign Affairs? Kanina, pagkatapos nung payag ni Pangulong Bongbong Marcos, nung anunsyo niya, pumunta tayo dun sa ating embahada dito para kumuha ng karagdagang detalye. Ang tanging nabanggit lang sa atin ng mga taga-embahada, mag-report daw sila sa DFA kaugnay sa sitwasyon ito. Ilan doon sa mga detalye na gusto nating malaman ay kung bibigyan nga ba kung mabibigyan ng consular assistance itong si dating congressman ko. So, yan ang ating antabayan sa mga susunod na oras. Kanina ko pa